We know Tala Loan App, one of the very legit loan app po na very OG din ito na hindi siya nawala sa Google Play Store. Well, kung katulad kita na na-approve na and then na-reject kay Tala and then umulit ulit na-reject ulit. Katulad ko na third time ko na nga pong na-approve dito. Guys, kung nakasabay kayo sa channel ko, no, it's been 3 years ago, nung una kong tinry si Tala Loan App, ang tagal na nun. Kasi ang tagal na rin naman talaga ng loan app na ito. 2016 pa ito na-release. At nagkaroon siya ng update this November 2025 lang. Fresh na dapat ulit nating silipin, no? Ito na yung time na pwede nyong balikan si Tala ngayon dahil katulad ko. Na-receive ko po ng buo yung aking kinash loan dito at nag-offer po siya ng up to 2 months to pay. Nag-cater pa rin po siya ng daily interest rate. Buo na ulit siyang matatanggap ngayon. Grabe lang din naman din mag-update itong si Tala Loan App. Pa-better talaga siya ng pa-better. Pa-improve siya ng pa-improve like this one. Well, disclaimer lang ha, this video is not sponsored and basically based on my personal experience ko lang siya i-share sa inyo. It's been talagang almost 3 years na po akong suki dito kay Tala Loan App at worth sharing siya. Napakabait ng customer service po ni Tala. So far sa experience ko, no harassment po tayo kay Tala, legit yun. Well, by the way, if you are new, nagre-review po tayo ng different OLAS loan app services, online lending platform, new man yan or existing, legit man yan or hindi. Nagbibigay po tayo ng mga legit tips, recommendation, and what OLAS to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga itong video, you can consider subscribing and click mo yung bell button para lahat ng videos ko ma-update ka at ma-notified ka. Well, back to this Tala Loan App. This video is intended for new applicant, for existing borrower na na-approve na then na-reject. And then for those na laging na-reject, you can re-apply now. Kasi legit na legit talaga guys na mag-o-offer talaga siya katulad sa akin. Well, din ako magtataka no kung bakit si Tala dito sa Google Play Store, ang dami niyang download. 10 million downloads. Ang dami nang nakapag-try nito. At very transparent po talaga itong loan app na ito. Well, by the way, no, baka maguluhan kayo kung bakit na-approve ako dito, na-reject ako dito, na-approve ako, na-reject ako dito. Kasi nga, di ba, binabalik-balikan ko talaga ito lagi si Tala. Kung nakarelate kayo sa akin, no, once kasi na inopen natin yung app, parang uulit ka ulit sa application kahit may account ka na dito. May ganun siya. Kaya minsan na-reject ako and then minsan na-approve. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung na-reject kayo dito ng paulit-ulit or na-reject kayo last time, pwede kayong mag-try ulit katulad ko. Tips lang, kapag nagkaroon ng bagong update po yung loan app, malaki talaga yung chance or possibility na ma-approve na tayo in case na na-reject tayo. Well, uninstall ko po ulit si Tala, no? Kasi nga, na-uninstall ko na to before. Well, anyways, I need to sign up. May mobile phone number pa din dito. And then, yun pa din yung ginamit ko. Yung mobile phone number na pinang-register ko na na-reject ako last time. And then, mag-e-enter po tayo ng ating Tala PIN dito na pinang-register ko din noon. Then, after po nito, i-click lang po natin tong start my application dito kasi magmumukha na naman talaga kasi akong bago dito and then nakalagay dito that I can apply now daw. And then meron nakalagay dito kung saan ko daw nalaman itong si Tala. So may mga pagpipilian naman, nilagay ko na lang po dyan online ads kasi doon ko naman talaga siya lagi siya nakikita. And then after this one guys is I need to provide my personal information here including my full name, date of birth, gender, email address. And then after po nito is my addresses na po. And then next po nito is tatanungin po nila kung I own daw this phone na ginamit ko. And then after nyan, what ID would you like to apply with? So, ito po yung mga IDs po na tinatanggap po ni Tala Loan App. So, pipili lang po tayo ng kahit isa lang po dito. And then after po nito, mag-check information tayo dito. Re-review lang po natin yung pinagsasagot natin about our personal information and etc. And kung pag okay naman yan, save and continue tayo. And then here guys is nagtatanong naman sila ng purpose of borrowing. Sabi ko lang personal expense. And then tatanungin din nila yun kung anong personal expense yun. So, pipili lang tayo dyan. May choices naman. And then next pong tinanong is my education and work. So, pipili lang po tayo ng educational level dito. And dito sa baba is our work information. So, don't worry guys. Kahit po tayo student, not employed, self-employed, mga employed individuals or unemployed po or business owner is tumatanggap po sila. So, pipili lang din tayo dyan. And then next po is I need to answer the following questions daw regarding my income. So, may choices naman dito. So, pipili na lang din tayo kung saan po tayo nakabilong dito. And then next po nyan is other sources of income pa din. Depende kasi yan sa sagot mo sa unang tanong. And then next nito is tatanungin ka rin if we have any outstanding loan. Sabi ko na lang, yes, of course, di tayo pwede magsinungaling dito kasi meron naman talaga. And then enter mo yung amount dyan then kung magkano yung loan mo na yon. So anyways, after nito, mag-check ulit tayo ng information ng pinagsasagot natin kanina. So i-review lang po natin yan. Then after po nyan, isa-submit lang po natin tong application na to. And then next po nito is we need to agree their user agreement and the Tala Wallet terms and conditions po. So kung may time kayo, basahin nyo to. So anyways, agree lang natin to and continue. And then nakalagay
dito, application under review na. So, refresh lang po natin yung status na yan. Hindi agad-agad naman po, no? Instant loan offer naman po yung binibigay niya sa akin at na-approve ulit ako ng 3,000 pesos. Pero guys, hindi pa po siya nagtatapos dito kasi nakalagay dito start verification. Meron pa siyang kadugtong na application. So, kinlik ko yan. Well, here po, they need to verify daw our ID photo also, and then we need to take a selfie here. Well, eto na nga. Ito na po yung mga IDs po na hinihingi po, nire-require po ni Tala Loan App. Very limited lang siya, guys. So, isa lang po yung pipiliin po natin dito. And then, after po nito, pipicturean po natin yan front and back. Sundan lang po natin yung instruction niya. And that is followed by our selfie verification na. At agad-agad naman po, may result po tayo, which is nga po, ito na nga yun. Ito na yung approved loan offer ko, which is 3,000 pesos nga. Ngayon guys, binyo ko yung offer ko, and for you to have an idea, well, dito guys, I can cash out this loan offer from 1,000 up to 3,000 pesos. So, hindi kailangan isagad ko talaga siya, no? If ever, malit lang na amount yung kailangan ko. Pero this one guys, sinagad ko po siya. At kung makikita nyo dito sa repayment plan ko, ang pinaka-early term niya is 15 days, and then ang pinaka-mahabang repayment term niya is up to 61 days or 2 months to pay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. At dito po sa baba, guys, kapag ganito kasi na gusto kong mag-loan dito, ang pinipili ko pong loan terms po is yung early term nila, which is itong 15 days to pay lang. At kung makikita niyo po dito, no, meron akong daily interest rate daw of 0.43% a day. So, legit po itong daily interest rate po ni Tala. Hindi po to MME katulad ng ibang other OLAs, no? So, ito po talaga yun. Maliit lang po talaga yung daily interest rate po ni Tala. At mga patak lang po siya for 1 month to pay ha. If 1 month to pay is 12.9%. Monthly yun ha, monthly yun. Hindi yung 7 days to pay. Whereas, ito nga pong si Tala is meron nga po siyang processing fee po na dinadagdag, hindi binabawas ha sa loan amount natin upon disbursement. Dinadagdag lang po siya sa ating repayment, which is may standard po siyang processing fee na 3.99%. Medyo mataas din ano, pero carry lang pa din. Kaya po nagtotal lahat ng aking loan amount, yung aking loan repayment amount po dito ng 3,313 pesos. Na lumalabas po sa 15 days to pay ko dito sa 3,000 pesos, ang effective interest rate po nila sa akin, service fee plus interest rate, isaabot po siya ng 10.43% within 15 days to pay. Yun. Malaki siya, no? Kasi 15 days to pay lang kasi, and then one time yung processing fee ko. So, siguro kung in-extend ko siya into 1 month, into 2 months to pay, medyo kahit paano hindi siya masyadong mabigat. Ganito talaga pag short term lang, lalo pag may processing fee siya na one time lang. Well, anyways, kung interest lang din ang pag-uusapan, maliit lang din naman. 6.44% lang for 7 days. Lumaki nga lang dahil sa processing fee niya. Well, okay naman na ako dito, no? So, kasing utangin dito si Tala ngayon kasi gusto kong alagaan tong account ko dito kasi sabi nila maganda nga daw siya in the long run. Dahil ang kunat ko talaga mangutang dito kay Tala, nangunguta ako dito pa 1,000 lang. So, ngayon naman sinagad ko siya. Tingnan natin kung mai-increase na ako next time. So, well, anyway, nag-continue ako kasi gusto ko nga siyang i-withdraw. Well, after po nito, guys, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na buo na po siyang matatanggap ngayon unlike before. Meron siyang transfer fee kasi na kinukuha worth 15 pesos. Yung pinaka-cheap na charge po nila, either bank or e-wallet. Pag payment center yung pipiliin natin ng disbursement method is 55 pesos. Mas mataas yun. Sayang din naman yung 15 pesos na ibabawas, no? Kasi gusto talaga natin buo talagang matatanggap. So, buti na lang, nagkaroon ng collab itong si Maya at si Tala at nag-o-offer si Maya e-wallet ng 0 fees. Of course, ito yung pinili ko. Then, after choosing this one, guys, no, legit na legit talaga na 0 fees yan at agad-agad na-receive ko agad-agad as in. Parang walang isang segundo. Parang ganun siya kabilis. Legit na legit. Buong natatanggap. 3,000 pesos. O, diba? Kaya naman talaga namang nilalaban ng iba talaga itong si Tala Loan App. Well, ang pinaka-take ko lang dito, again, one of the very legit, reliable pa rin talaga itong si Tala Loan App as of now. And for me, the interest rate is giving pa din naman knowing na meron siyang long-term payment at hindi siya pa 7 days to pay. Choices pa din natin kung ano po yung repayment terms na kaya lang nating bayaran. Hindi ko sinasabing sobrang low interest rate itong si Tala Loan App. Pero guys, this is quite better than any other loan apps pa din. Ang maganda kay Tala, pwede natin siyang bayaran in times po na after 3 days or within 5 days or within 1 week. If ever gusto na nating isettle, pwede yon. Mas lesser po yung interest rate nila sa atin kasi daily interest based po sila. Wala naman sino dito na nakapag-try na kay Tala. Paki-comment down below naman po, no, para aware din po yung iba nating viewers. So don't worry, palagi naman po ako mag-a-update kung may improvement dito or may changes dito. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!